Okay? Magandang umaga para sa ating lahat. And before we start, babasahin ko muna dito sa Book of Matthew, chapter 28, verses 18 to 20. Yung theme po natin ngayon is Blossoming Faith. Nurturing the church and reaching the lost. Matthew chapter 28, verse 18 to 20, it says here in King James Version, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Nalangin muna tayo before tayo mag-start. Dear God, most gracious our Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. Nagpapasalamat kami sa mga blessings na ibinigay po ninyo sa buhay namin. Nagpapasalamat kami, Lord, sa mga kaluluwa na binigyan mo po kami ng opportunity na may pamahagi, Lord, yung Gospel of Salvation. And also, Lord, sa patuloy na pagsusustain sa Church po ng Borongan after 1 year of service sa pagiging pastor and minister dito po sa Church of Borongan, Conquerors for Christ Church. And also, nagpapasalamat po sa iyo, Panginoon, na binigyan mo po kami dito ng mga members na taos puso po, Lord, na ibinibigay po ang kanilang buhay sa pag-share ng Gospel of Salvation. At the same time, pag-minister sa mga kapatiran. And also, katulong, Lord, sa prayers for the souls para sa mga loved ones po namin. Ngayon, hingin ko po yung wisdom na nanggagaling po sa inyo, na let the Holy Spirit guide me and teach, Lord, yung karapat-dapat, Lord, na matutunan, Lord, ng mga members dito sa simbahan. All these things, Lord, we ask you in the mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, so dito sa binasa po natin, mapapansin po natin yung theme natin is nurturing the church. So, ibig sabihin, pasensya na po sa mga nasa Zoom. Minsan, magwawaray-waray talaga po ako kasi yung... Translate namin. Okay po. Kasi yung audience po natin dito is mga waray-waray. So, mas pipiliin ko po na mas maintindihan, mas maibibigay ko yung eksakto na message, yung laman, yung may laman na message talaga, compare sa magiging careful ako sa pagtatagalog. So, yung lesson natin ngayong umaga, tungkol po ini itong atong simbahan. After sa katuwig nga ating kita iton Church of Borongan, Conquerors for Christ Church, binigyan tayo ng pinakamalaking blessing sa buhay natin, yung maintindihan natin completely yung Gospel of Salvation. That is why na-establish dito yung church na tunay. Kasi na-experience namin, based sa experiences namin, na marami yung mga church na nagtuturo ng salvation. Kagaya niyan. Pero never talaga na natutukib straight to the point. Nakukuha talaga yung full explanation ng Gospel of Salvation. So, dito sa simbahan natin, dito natin simbahan, nakita ko po personal testimony na itong simbahan din na nurture, na alagaan, makikita natin na nalago, nag-i-improve, nahalarong. Kasi unang-una, siya mag-good ito na itong priority. That is our priority. Unang-una, maintindihan natin itong Gospel of Salvation. Kasi kung di nga natin naintindihan ito ng Gospel of Salvation, bisan ano pa, gano'ng kadamo ito natin pagsasama-sama, nga ito nga usa, di rin natin naintindihan, waray saysay, waray data. Bisan gano'ng pa kahalarom itong doctrines na aton pag-aadman. So, para hiton aton mga bisita, para hiton aton mga members, liwat nga, naging kaupod hiton dinihin nga simbahan, dako po ito na akong papasalamat kay iyo. That is why itong atong team, ada itong pag-nurture good itong Ginoo. Unang-una itong Ginoo itong nag-nurture itong simbahan. Gaalaga itong simbahan. Ikalawa,
Ada itong mga members nga sa liwat itong pastor nga padayon nagtutudlo. Papasalamat po itong life ni Pastor Richel, papasalamat po ko sa life ni Pastor James na nagtuturo, nag-guide. Okay? So, dili itong aton pag-aradman. Mapapansin natin dili itong Book of Matthew. Diretso na natin, let's dive into it. Okay? Makikita natin dili itong may upat na klase ng attitudes. Okay? Or 5 explicit or implicit elements necessary para ma-fulfill natin itong supreme mission natin dili sa kalibutan. Kung makikita natin dili natin binasa ang Book of Matthew, ada naghatag ang Great Commission ng Ginoo dito han mountain. So number 1, makikita natin dito, masasummarize natin itong aton mission dili sa kalibutan din tinatawag na availability. Pangalawa, worship. Also, submission, obedience, and most importantly, the power that comes from God. Yung baspas. So makikita natin dito is the first 3 elements para ma-fulfill yung purpose natin, yung mission natin dito sa church is to have, number 1 is availability. Ano itong sinisiring availability para ito natin mga bisita? Ipagiging available itong buraton. But before maging kaparte kayo itong simbahan, unang-una dapat maintindihan yung itong kaluwasan. Kaya wala po itong giyagamit na magsaserve kita dito sa simbahan, hingan di pa kita sigurado itong atong kaluwasan. Di pa kita sigurado itong atong kalagamagan to halangit. So, dito ito natin pakakilala sa Ginoo, unang-una, dapat maintindihan natin itong Gospel of Salvation. Ikaduha na po iniya. Pero dara kay mission anniversary man yan, so, hindi natin pagtitikangan para ini itong mensahe liwat itong mga members. So, yan availability. Pagiging available. Okay? No. Sige, dadagtong ko na lang. So, availability. Makikita natin dito itong pulong itong Ginoo nga itong mga panahon ini, okay, may in which the Lord Jesus Christ had teach. Okay, makikita natin that because they were available, magpagamit nila itong buruhatan itong Ginoo na fulfill nila ang era mission as church. Ano? Na fulfill ang mission as church. Makikita natin dito na, okay? Okay, availability. Wait, na-distractan ko. Okay? Because they were there, they were commissioned because they were there and received the Lord's promise of His continual presence and power as they ministered to the world in His name. All it started with being available. So, makikita natin sa pag-aaral natin nga itong pagiging available dito, itong buruhatan itong Ginoo. Dito ako nagtitikang itong paggamit at ginawa itong kinabuhi. Okay, whatever nga atong paggamitan itong atong oras, masisay nga natin talented kita, gifted kita, itong pag-aram itong pulong itong Ginoo. Kung waray man natin panahon or availability to be used by God, waray lagyat gamit. So the purpose, yung mission natin, diri na fulfill, diri natutuman. Dahil Ginoo. That is number 1. Pangalawa, the purpose of our mission is worship. Pag-worship ni dahil Ginoo. Pagsamba ni dahil Ginoo. Because when mababasa natin nila itong Book of Matthew chapter 28 verse 17 to 18, ang sarang day, and when they saw Him, they worshipped Him. Okay? But some were doubtful, and Jesus came up and spoke to them saying, okay, number 1, availability. Number 2, worship. Okay? Makikita natin dito sa pag-aaral natin that the second element to be effective fulfillment of the church mission
Okay, one of the attitudes na dapat na ma-observe natin is genuine worship. Yung tunay na worship. Because makikita natin dito, the believers were gathered there, di rin labas na basta nga naghahatag irahin pagrespeto, paghatag itong honor kay Jesus Christ. They worship. Nakita haira kinabuhi. Kasi ini nga worship, makikita po natin, di dahil itong kinabuhi ito sa nga, na sigurado na iya kalag na makatuhalangin. Kaya di rin ka pwede mag-worship pag Ginoo, kung di rin ka pa luwas. That is why, that the second attitude, in order for us to fulfill itong mission, itong simbahan, to fulfill ini part itong pag-nourish itong simbahan is that kailangan natin itong genuine worship ita Ginoo. Okay? So, yun amazingly makikita natin dida nga Jesus Christ naghatag ko dahirahin recognition. Darahan ira complete focus. Okay? Complete focus. Nagkamaydaan nira yung tinatawag na single-mindedness. Buusa nga huna-huna. Single-mindedness. Okay? Unhindered. Wari nakakaulang. Unqualified concentration. Uusagod na nira focus. Dida kang Jesus Christ as their Lord and Savior. Please take note. Anira pag-worship Ginoo, Lord and Savior. Daga po niya ma-factor. Kasi itong mga katawan niya na nakilala kang Jesus Christ as their Lord, Ginoo, pero di rin nila ginirigard ni Jesus Christ as their Savior, maluluwas. So please take note, in order for us to fulfill itong fulfillment itong aton role or purpose nila simbahan is number 1, to have availability. Kasi wala gamit kung gifted ka la, tapos di ka mapagamit ang Ginoo, di waray saysay. Another is worship. Pagpakita, pagtahod ang Ginoo kan Jesus Christ as their Lord, nga manluluwas. Having single-mindedness, usay ito ng huna, usay ito kasing-kasing nila itong pagsimba ang Ginoo. So makikita nila, duduha attitude, okay, in order to fulfill itong mission, itong simbahan. Number 3, submission. Pag-submitar, tidak ka Ginoo. Pag-submit, okay? Pero dito natin pag-aradman, makikita natin tidak nga itong pagkamaydaan natin yung pagpaubos, pag-submitar, tidak itong soberania ni Jesus Christ. Di hiya merely as an option. It is not an option, but it is an obligation. Obligasyon natin. Huwag kamaydaan kitahin complete submission, itong pagiging Diyos, itong Ginoo, atong kinabuhi. It is not non-negotiable. Di pwede natin i-adjust base hiton aton plano or aton mga kaburukon. Rather, makikita ha aton kinabuhi. Ngumasiring kita nga, kung ano itong sugo hiton Ginoo, bubuhaton ko. That is one of the attitudes na mafulfill natin itong mission natin as a church. Okay? Okay? Tatlo na. Availability, worship, submission. Pang-apat. Obedience. Obedience. In order to fulfill the Great Commission, makikita natin nila that we need obedience as our attitude nila itong pag-atubang nga Ginoo. Makikita natin nila nga damo ito nasa nila itong Book of Matthew chapter 28 verse 19 to 20 that go therefore and make disciples of all nations. So may kautusan, may sugo. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Makikita natin nila, nga siring itong punong Ginoo, make disciples. So, sa niya command, which we need to obey. Makikita natin nila nga, itong Ginoo, ginkukulangan itong aton attitude, if we will abide itong iya mga pulong. Then, mag-prove natin
kita, tunay talaga kita ng mga luwas. Tunay talaga kita ng mga disipulo itong Ginoo. As we see dito itong book of John chapter 8 verse 31, nasa itong Ginoo, if you abide in my word, kung magsunod ka itong akong mga pulong, then you are truly, umudungod ka nga, disipulo na akon. Sa rin ni Jesus Christ. Unlike ang isang example nga na-adman natin previously, nga dito book of Luke chapter 18 verse 18 to 23. Familiar ka mo ang rich young ruler? Ang rich young ruler na nasa rin ang rich young ruler nagahatag akin part na ako dito itong society na bulig itong mga tao. But gitagan niya ni Jesus Christ in usang test if may talaga niya complete na submission and obedience ha Ginoo. Anong test nga ginatagan Ginoo iya? Nasa ni Jesus Christ, baligya nga tanan nga imong possessions, nga follow me, magsunod ka. Pero ano naging reaction? Ano yung naging reaction ng rich young ruler? He was sorrowful, he was sad. Because i-regard niya Jesus Christ as usang na supreme being, pero di rin niya i-regard as Lord. Sunod at iya kabuton o mag-obey. Makikita nato nila nga usap po iti ang pangilalaan kung totoo ito naton kaluwasan. Ano? So makikita nato nila nga inaagi ito pag-obey. Obedience. Mapufulfill nato ito naton mission as a church diha Borongan. So another example, ano din ang ginko-command itong Ginoo? Is to make disciples. Is to make disciples. Maging mga disipulo. Ang ibig sabihin niya. So, the specific requirements para maging itong disciples is to, ano yan? Number 1, pag-baptize, pag-teach, pagtutdo, itong mga katawhan. So, as we go further, itong aton pag-aradman, itong nga go, makikita natin sa itiyang command itong Ginoo. Command itong Ginoo. So, makikita natin dito na itong initial act of obedience, itong pinakasyahan nga pag-obey dito kang Jesus Christ is after naton, for example, kanina, napatian nato na ang Gospel of Salvation. Makabati nato ng Gospel of Salvation, the initial act, itong siya niya pag-obey, after salvation, is to submit itong water baptism. Dili pwede karugtong itong atong kaluwasan itong baptism. Klaruhan ko pwede baptism is not part of our salvation. Pero, itong baptism, nakikita nila itong tunay nga nagkaraw nila Ginoo by publicly declaring itong faith nila itong mga katawan. Kasi pinapakita nila through pag-initiate itong baptism, pinapakita nila the life and the death and the burial of the Lord Jesus Christ and then resurrection. So, pinapakita niya mga katawan, ano mo, kinabuhi na nila kang Jesus Christ. Okay? Okay. So, dili kita mag-dive down para so makita natin nga in order for us to continue itong pag-uswag, pag-progress ito naton faith, kay ito naton thing is blossoming faith and nurturing the church and reaching out the lost. Itong pag-continue ito naton, please take note ini natutulong diri in hiya, don't be confused hiya nga asya itong purpose itong isang member na dapat available ka, dapat ada ka itong pag-worship, nasubitar ka. Kasi mag-iba itong training, dida itong actual execution, itong purpose itong simbahan. Wala pa inihiya gamit kung available ka, worship, submissive ka Ginoo, kung diri man kita na-obey. Kasi everything nga aton nga hiwabaroan hini natutulong, it is applied dili itong obedience. The number one purpose itong church is to make disciples, mag-share itong mga katawhan.
Dili iti puros theory la kita, adala kita itong simbahan, nasimbala kita, no. It is another whole level kung may da naton obedience, di da itong sugo itong Ginoo. Another whole level if we are able to make disciples para ha Ginoo. Kaya no, ano itong soul purpose itong simbahan nga kung kayano kita ginhimo. It is for the glory of God. Himaya itong Ginoo, para mahimaya itong Ginoo. Okay? And at least natin makalimutan, ining number 5, yung attitude, is to have this power na nagtitikang na Ginoo. Anong siring dahil itong Ginoo book of Matthew chapter 28 verse 20? Kasi nga, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, crucial ini itong fulfillment, itong mission, itong simbahan. Maging effective. Pero useless kapag waray power na nagtitikang Ginoo. Useless. Okay? Makikita natin dito nga sirang dito itong Ginoo nga aadaya kaupod natin even unto the end of the age, basically itong John MacArthur Bible. A helpful way to keep one's spiritual life and work in the right perspective and to continually rely on the Lord's power rather than our own. So, effective, in order for us to be effective, availability, genuine worship, complete submission, obedience to the commandments of God, to have effectively na ma-execute natin ito natin role, ito natin responsibilities, is to completely rely. Pag tapod Ginoo, di rin natin tapuran ito natin kalagaringon, di natin tapuran ito natin aram, di rin natin tapuran ito natin oras, kaya di rin kita sarabuton kung saan kita kukuhan itong Ginoo, is to completely rely itong grasya itong Ginoo ang power yung ginhatag niya ato. That is to say, nga masisiring kita nga Lord, maaram kahit ito na ako ni natubang, maaram kahit ito na akong gibubuhat ko ini, para himo, taga kito ni mo, pag-extend ito ni mo, kusog ito ni mo akong kinabuhi. So, you ask the Lord to empower you concerning ito niya business. Because, pinina business, di namin natin business. Business mean itong Ginoo. Business, kung business itong Ginoo, business liwas na aton. Kay pag-share itong pulong itong Ginoo. So, always, i-apply ha atong kalagaringon nga makikita natin nga magamit kita itong Ginoo. Maayos. Wala natin recap. All of this, the main purpose iton sa nga kinabuhi iton sa nga anak itong Ginoo is to glorify God. Okay? To glorify God. These 4 attitudes, makikita natin, you need to have availability, panahon, kabisa na ito ni mo aram, basta wala ng panahon maring gamit. Worship, we need to worship God. Paghatag ito complete reverence ito niya ngaran. Genuine worship. Submission, ito ng mga sugo itong Ginoo. It is not an option, it is an obligation para itong usang anak itong Ginoo. Okay? It's saying pa ito natin sa school, it is our life. Magsunod di dahil Ginoo. Obedience to execute itong mga commandments in showing itong totoo, genuine faith. Pagbali di dahil Ginoo, and to ask the power na nagtitika kang Ginoo. So I hope may nato nakuha itong brief na aton pag-aratman. Gusto nga challenge sa aton nga tanan. Kung di kita nag-claim, kung tayo nag-claim tayo na anak tayo ng Diyos, hindi lang dapat tayo mag-stick sa pag-aaral, mag-stick sa pag-worship, pagsisimba, pag-regard sa Panginoon na siya ay Diyos. Kasi walang saysay itong tatlo kung hindi tayo mag-execute, kung walang execution ng command. So we need to apply everything na nalalaman natin for the furtherance na maka-share tayo ng Gospel of Salvation dun sa mga tao na wala pa. That is why na reaching the lost. Kasi ultimately, kung magampanan natin yan, i-glorify ang Panginoon.
So the challenge is para sa mga members, para sa mga ligtas, ano? And dapat makita natin that whatever we do, ultimately, it is for us na makashare at least isang tao. Ma-share natin yung gospel of salvation sa isang tao. Kasi that is the whole purpose ultimately for the glorification of our God, Jesus Christ. So, yun lang po, may share ko sa inyo. I hope may nakuha kayo based sa pag-aaral natin. And may I request everybody na to bow our heads and close our eyes in closing of our worship. Let us pray. Dear God, most gracious our Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity na makapag-share ng gospel of salvation. Papasalamat kami, Lord, sa mga blessing, especially blessing of availability ng mga bisita namin na nakapakinig ng gospel of salvation. Nagpapasalamat kami sa buhay ng mga pastors na nandito at sa mga pastors na nasa malayo na tunay na patuloy na nagsishare taos puso na nagsishare ng gospel of salvation na maipamahagi, Lord, yung kaligtasan. Hindi yung religion, hindi po yung pagiging member ng isang simbahan, kundi nakikita, Lord, yung sincerity ng puso, Lord, na maipamahagi sa mga tao, na ma-share din ito sa ibang tao na hindi lang kami yung mag-enjoy, kundi ma-experience din nila yung salvation na nakamtan namin. Nagpapasalamat kami, Lord, sa isang taon na ibinigay po sa Church of Borongan, na Ikaw, Lord, ang patuloy na nagpupuno sa mga pangangailangan, sa mga panahon, Lord, na pagkukulang, sa panahon, Lord, na mahirap, may mga trials, may mga testings sa church na ito. Ikaw, Lord, ang nangunguna, Ikaw, Lord, ang nag-unite sa amin. Salamat, Lord, sa mga leaders, sa patuloy sa paggabay, sa mga members. Magpasalamat kami, Lord, sa Holy Spirit na Ikaw ang nag-unite sa amin lahat. Ikaw ang nagbibigay ng wisdom, kaalaman sa mga bagay na dapat namin matutunan at sa mga bagay na dapat namin i-apply sa buhay namin. We're asking, Lord, for your grace. Please extend, Lord, na mabigyan, Lord, ng attention yung mga souls na nandito na nawa nga maintindihan, Lord, nila itong gospel of salvation nga sa buhay nila ito na i-share. Ngayon, kanino, Lord, ito ni mo mga pinili hayan ang atak na ikaw itong magbantay, ikaw itong mag-preserve. Nakasta, hira, Lord, madara, Lord, didahin mo, man makakilala itong kan Jesus Christ. Makadi itong ungod nga simbahan. Ikaw, Lord, itong mag-iya itong natanan. Po, Lord, nga, ikaw itong mag-protect, mag-provide, natanan nga. And all these things, Lord, we ask you in the mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming salamat sa buhay po ng ating mensahero. Anong tema natin is blossoming faith, nurturing the church, and reaching the lost. So itong mga bagay na ito na napag-aralan natin ngayon sa umagang ito ay mahalaga sa isang mananampalataya. Dahil paano ka lalago kung hindi ka available? Paano ang bata tataba kung hindi available ang nutrients sa kanyang katawan? Diba? Sa atin, sa part natin bilang mananampalataya, napakahalaga ang salita ng Diyos. Napakahalaga ang pag-aaral natin. Napakahalaga ang presensya natin. Worship sa ating Panginoon. Diba? Sino ba ang tinataas natin sa church na ito? Ang ating Panginoon Jesus. Kaya tayo narito. Submission, pagpakumbaba, obedience, pagsunod, and the power ng ating Panginoon pagkilos sa buhay ng bawat isa. Napakahalaga ang mga bagay na ito. Alam niyo po ang sinabi ng Panginoon, go therefore and make disciple. Ano yung word na discipleship? Dito kinuha ang salitang, ang word na mathematics. Matetes. Hindi 1 plus 1, kundi 1 times 10 multiplication. Discipleship.
disciple making. Matetes itong word, discipleship. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatiran namin na narito sa Zoom, sa Borongan at sa mga nasa Zoom na tagapakinig. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na nagkita-kita muli tayo. At yung pagpa-unlock ninyo sa amin dito, pag-welcome ninyo sa amin, maraming salamat po. So, bibigay ko muna sa ating pastor ang pagkakataong ito, baka meron po siyang sasabihin. At close sa pastor. Okay. Salamat sa mga bisita. Kasi mamaya, alis na rin kami. Uwi na rin kami. Salamat sa buhay ng ating pastor. The Great Commission, the Great Commission of Jesus Christ. Tama talaga yun, yung availability. Kasi tama yung sabi niya, kung matalino ka, magaling ka, talented ka, hindi ka naman available, wala. Kaya salamat sa Panginoon. No, making disciple, the main verb is not go, the main verb is making disciple. Recording in progress. Ayan, ginagamit po lahat ng mga tao ito, kahit relihiyon, making disciple. Ay, nakakaawa nakakalungkot. Kasi ito talaga tumutukoy sa tama. Ang problema, ginagamit, kahit mali, ginagamit. Kaya narito yung mga pastor, nagtuturo ng tama. Okay, so masayang pagbati ho ng unang anibersaryo dito ho sa Borongan, Conqueror for Christ. At ang aming pong dalangin na yung mahal natin sa buhay, makakilala sa Diyos. Asawa, mga anak. Kasi mahirap naman po mamatay na walang kasiguraduhan po sa langit. Kaya ang prayers, sige lang, nalangin lang sa Panginoon. At kayo ho, ng mga bisita namin, ano yung assessment ninyo sa napakinggan ninyo? Kayo at ang Diyos nakakaalam. Kung gusto ninyo, patuloy kayong magkaroon ng pag-aaral, Bible study, sa inyong tahanan, nasa inyo po yun. Kung ayaw ninyo, nasa inyo yun. Ang karapatan po ninyo yan. Basta kami ho, papaalam na mag-aaral tayo, mag-Bible study tayo, para po sa inyong kapakanan. Hindi po para sa amin. Diyos pa rin ang kumilos sa buhay. Okay, so tayo mag-close na. Okay, so tayo manalangin. Tawagin natin yung senior pastor, yung pastor dito na siya mag-close. Magsitayo po tayo. Tawagin natin si Pastor John. Kita. Regardless, please, our Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa binigay po sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami sa trials and testings po binigay sa amin. Pag-pray po na ikaw, Lord, nagpadayon na mag-unite ka mo. Na kami daan, Lord, dito padayon na pag-study dito na continuous, Lord, na pag-share itong mga katawan ng gospel of salvation. We're praying, Lord, for the safe travel of our senior pastor as well as Pastor James. Ikaw, Lord, kung mag-protect the era, mag-preserve the lahat nila, Lord. Padayon, Lord, na magkampanan, Lord, itong lahat nila sa itong simbahan na makapag-cater, Lord, yan ang nourishment itong mga members. And ultimately, na kami dahil yung more disciples na magagamitan, Lord, nila itong mga. We are praying, Lord, na ikaw, Lord, kung taamon, mag-unite, pag-atag itong protection sa ating Panginoon fellowship ng mga lawin, is plus sa kalamang food. We are going to be partaking, Lord, this afternoon. And all these things, Lord, we ask you in the mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ah.